In this video, we will be reviewing Flip Top Ahon 14 Day 2 between Goryong Tad and Lip Trump. Back-to-back Lip Trump videos. Let's go. Let's enjoy this one. Shout outs to all the families that trust show up out there. You guys, love you. Nanalo ng coin toss. Si Lip Cram, pili niya mauna. Si Goryong Talas. Tigdalawang minuto dapat. Pakinggan natin to. Ahon 14, day 2. Goryong Talas. Goods. Yo, 15 years akong nanahimik. Mali. Nagpas 1 year lang pala. Kaya sa mga sumugal sa laban, kamusta? Pero sino pupusta kay Lip Ram? Sino kay Lip Ram? Ikaw? Magkano ka? 5K? Wala. Tangina. Walang bobong pumusta. Pero ang galing ha, dumala ka. Wala bang depositong padala? Maligayang pagdating sa lamay mo, Undo. Salamat sa pagpunta. So anong feeling? Nahiningi mo si Sak na esmo, tapos ako lang nakuha mo. Iyo? Di mo guys kung ano meron? Hinamon mong umahon yung professor parehas lang kayong lubog nun. So ano trip mo? Shabu, tas Maui session? Pinalo niya raw kasi yung GL, kaya gusto niya ulit, teacher. Sabik sa turot maga-direction. Pas kung natuto ka sa GL na experience, babait ka sa GTing may life lesson. Question, alam niyo bang nanuntok to nung huling ahon? Last year? Hindi. Tong idol nyo nanguupak to. Sinabihan kasi siyang isabuko champion. Isabuko! Eh di mo nga ginagamit yung coconut mo. Hastang new meta, bagong era. Yun, sinapak yung pan. Lip, ang bad boy mo. Kaya paano mapipit sa'yo ang new era cup? Sobrang laki na ng Hindi, ang liit daw ng utin mo. Kasi di nyo papansin, mas nakilala siya sa pagiging hayop niya lately. Nagkasukay na at iba na yung breeding. Yung pustiso, nagkakapangil na. Yung mouthpiece niya, meron ng ngipin. Pati tropang 3GS, pundido na sa'yo. Yung pride mo raw, lagpas ng ceiling. Sobrang insensitive mo ng damuho ka. Buti pa Rebisco, may feeling. Yo, Arik. Do we have issues? Nananahimik na ako, Brad eh. You know, I was in Pobla, sipping Hennessy and whiskey, chilling with my girl na Brazilian model, asking her, babe, you wanna eat me? But now you want me to take down this fucking lasengo and sober him up lyrically? Mas gugustuhin ko pang magtapon ng rounds para naglalaro ng frisbee. Kasi wala akong makuha amor sa labang to. Sa dami ng ayaw sa'yo at ayaw sa akin, dadami lang lalo haters natin. Ultimo biyanan mo, burat sa'yo, gago. Yung Hermes ni Camille, gusto kang kulamin. O yung kupal laban sa kupal, dalawang kontrabida ko susumahin, tipong Aata versus Apex. Malalaman na sino mas masamang ugali sa atin. Alam ko, ihirit na to sa akin. Last year, semis, round 1 pa lang, naonggoy na ako. May pistol. Tipong Mojo, Jojo. Pero first part pa lang, sobrang lakas kasi. Nasil na agad no? Si Satoru Gojo. Si Satoru Gojo, malamang titirahin niya yung serious bars, references, at pagka-ilustrado ko ng todo. Dahil alam niyo naman na sobrang mas delikado, di ba? Yung illness kapag seryoso. Pero balita ko sa laban nila ni Craig, pag inakmaan ka daw ng suntok ni Undo sa may puntok, ang tawag niya doon, ambasador. So, anong tawag mo sa matandang lookout sa may entrance, Gran, mata, door. So, malamang tawag mo sa buraot na meron dugong bughaw na nangingikil sa may pinto, emperador. So, anong tawag niyo dito kay Lip Ram pagpalabasan ng pinto? Wala? Siret? Estapador. Mamaya na tayo sa exciting part. Gusto ko lang pakita dito sa round 1, sinuwan talagang tunay na kila. Galawang kartel, mala ilaya. Bow! Body shot muna sa bitch bago tequila. Ito yung missteps, ito yung big steps, ay ganting kadyo sa Manila. Turutong ogad, mapapaogad, lahat ng mga ogad sa Godzilla. Kaya simulan na natin taglagas. Turutong yung irang bagong sibol. Fuck team pinsan, ngunit ang peace sign, yun ang naliri kong pisimbol. Akong kryptonite sa peking grip na to. Tilbi kripen habang crippled. Pero alam mo tol, ba't di mo ako matatalo? Simple. Hindi ikaw si pistol. Go! Good round. Good round. Pati yung sinampiga ako na fans, na fan,
kinu-question. Alam mo yung fan na yon, nakabinik din yun. Gusto mo sample? Siya si Goryong Talas, ang kunyotik na gangster na pinalaki ng kanyang lola. Kilalang kilala sa subdivision nila bilang founder ng HOA. Yung requirements nila, toga. Yung gangwar nila, Dota. Yung alak nila, soda. Yung gangsay nila, opa. Siya yung pakulkid lang sa gilid, naka-neon pink na v-neck, kung mag-rap, labas palited. Kung si Mot yung undefeated, si Bagsek naman defeated, pues ikaw naman si Fitted. Palakpakan naman natin si Fitted. Okay? Ito'y laban ng parehong finalist. Kaso yung nakalaban ko na M-Site, pinakamalakas ng laban yun. Walang tapon lahat doon. Habang yung nakalaban mo na J-Block kinilala bilang pinakamahina na kampyon. Kasi di ba tinalo ka ng M-Site? Kasi J-Block tinalo ko. Eh di yung setup nagkabit. Ginanap yung Finals 2021 at ang puntong kay sakit na ang napiling main event ay 2020 tournament. Kasi kagrupo na namin si Enigma. Yan yung revelation na surprising kami na kanyang pinili best. Biruin nyo, yung nasa finals na uprising in undercard sa 3GS. Pero solid doon yung round 1 mo. Best highlights yun ng yung career. Grabe yung achievements, oh. Round 1 of the year. Alam mo gawin mo? Yung round 1 mo, i-edit mo sa round 3 ni Harlem doon kay Sendlook. Mga putang ina nyo. Round 2 na lang yung kulang, bro, para yung Battle of the Year mabuo nyo. Tangina kasi ng mga to, isang round lang pinangahawakan. Kung di ba naman mga to longest, mabubuo nyo rin yung Battle of the Year. Kaso yung video nyo assorted. So yung MCing madalas tulugan, puro kawirdohan yung sulat. Isang produktong galing batch 1 na hanggang ngayon hindi ma-pick up. Tulog yung tao sa yung verses, ginagapi ka ng agaran. At sa dami ng dull moments, minamani ka ng kalaban. Kay Christian Paulo nga na busted, siya ay natunugan. Yung ilustrado na one-sided, ikaw yung naputukan. Ginawang sisiw lang ng pistol nung nagkabunutan. Kaya kahit pilitin mo patalas na sa lyrics maging badass, kahit sa tracks wala kang angas, mananatili ka na wak at kinikilala ka sa liga, nakabilang lang sa drop bus. Kasi tamod ka lang ni Barry. Ikaw ay latak, totoo. Isang budget meal na sayad na may bigote na buo. Kapag si sayad, walang gana, pikit mata kang hinihila. Tinatapat ka niya sa bata para may uprising lang makita. Panakip butas ni Enigma. Ikaw ay dapat di proud. Alam niya na wala kang tira, ginagawa kang rebound. Habang ako, matagal niya na akong pinanday, wala pa laban ko kay M-Site. Palagi yan nag-aantay kapag ako na ang tumes mic. Nagmaoy, nagpasaway, pero di yan nagsilbi na red light. Ginamay ko pa yung left, right. Marami man naging sablay, pasok pa rin sa kanyang first five. Ha? Kaya kung ibabase mo sa issue yung pagiging battle MC ko, marapat yatang mahiya ka sa pagiging battle MC mo. Sige, gumamit ka ng issue para yung crowd sa'yo na nga rin. Pans ni Looney at ni Apex, magagawa mo yang kuhanin. Tinuturing ko yan na challenge para sarili ko sukatin. Eh kung wala kaya akong issue, may palag ka ba sa akin? Palagi man babad sa alak, sa battle nagpapauga ko. Paano mo pa ako papakitaan kung pinagalaw ko na yung baso? Kahit may bias pang hurado, pagkaisahan pa ako ng tao, kahit saan tignan na dako, wala kang tsansa na manalo. Dime. All right, man. Those are both their first round. Okay. So, okay, let's go to yung Talas's first round. Yan, ito yung mga angles na ginamit niya laban kay Lip. Number 1 is yung pustahan issue. Okay, I've seen this, one of the first videos that circulated, di ba? Nung yung laban ni M-Zite at saka ni Apex. This is one of the issue talaga na nag-circulate. Yung video ni Lipcram na
papapustahan siya, di ba? So, pustahan. It was posted by another vlogger. Forgot the name. Shout out to you, brother, for that content, giving us all the reference to that. Yeah, so pustahan issue, past issues, all the other issues, tas yung bad image ngayon, lip cram, tsaka selfie bar. So, yun yung mga angles ni Gorion Talas na to me heavies. These are the lines that I like from his first round. Again, these are the lines that I personally like. Alam kong mas marami pa siyang punchlines doon. But ito yung mga personal ko na gusto. I'm sure that you guys have more or some of you guys might have less. But these are the ones that I personally like. Number one, sabi niya, question, alam nyo bang nanuntok to? Alam nyo bang nanuntok to nung huling ahon last year? Hindi. Tong idol nyo, oo, Itong idol nyo uupak 'to, sinibihan kasi siya ng Isabuko champion, hindi mo nga ginagamit yung coconut mo. So, ang ganda lang nung wordplay na yun 'no, sa buko tsaka sa coconut at tsaka dun sa, Isabuko champion. Kung totoo man yun, whoever said that, kung totoo man na there's a fan that told the Lip Crab na Isabuko champion siya, like, yeah, that's funny and it seems as if it is real 'no, kasi hindi naman ni ni Lip Crab yun 'no, Isabuko champion. I just like the wordplay na yung buko tsaka yung coconut, it's really nice. Number two sabi niya, "Lip, ang bad boy mo, kaya paano magfi-fit sa'yo ang New Era Cup, sobrang laki ng." Hindi, ang liit daw ng titi mo, ng utin mo rather, sabi niya gano'n. So, New Era Cup, yung siyempre this one's a New Era Cup. And 'di ba yan yung one of, Lip Cram's, parang signature calling card line yan ngayon niya 'di ba, yung "Akong lip ng New Era." I believe this one is, pantapat dun sa Old Gods ni ano, ni GL. So yeah, ang New Era Cap at saka yung 'pag sinabi kasing cap, especially slang sa street ng mga black, 'pag sinabing he's wearing the cap, siya yung ano, helm, siya yung crown, siya yung king. So, yun yung ginamit na, pun intention dito, yung double meaning, double entendre dito ni Goring Dallas na, yun nga, paano magfi-fit sa'yo ang New Era Cap, sobrang laki ng tas binali niya 'di ba, hindi ang liit daw ng utin mo. So this one is okay din na attempt 'no, because ito yung mga ano, mga style talaga 'to ng 3GS and ito style din talaga 'to ni Lip Cram if you guys are really watching it 'di ba, sinusubaybay mo sa Lip Cram. Style niya 'to 'di ba, yung punchline na babali sa dulo yung they're gonna make the lines at saka yung construction ng setup na very obvious papunta sa punchline and then babaliin niya. Pero dito kasi na-carry siya ni Gorion Talas appropriately and properly kasi nga si Gorion Talas diba kilala naman natin mga ilustrado talagang more on hardcore so talagang serious lines and bars. So, sobrang laki ng binali niyang isang sa hindi, ang liit daw ng utin mo. And also that is ano, magandang, ang secondary line nun magandang bar siya kasi secondary line nun late ng utin mo. Pinanggalingin kasi nito yung 'di ba nanuntok siya ng fan. Nage-gets niyo? So, nanuntok siya ng fan. So, hindi ka pa puwedeng maging king, hindi ka pa puwedeng maging face. Yan ang tawag diyan, 'di ba? Like sa entertainment business like WWE, dalawa lang naman yan. It's either you're a face, ikaw yung bida, or you're a heel, ikaw yung kalaban. So, you cannot be the face, hindi ka pa puwedeng maging bida kung nanuntok ka ng fan. 'Di ba, yun yung pinanggalingan niya na ano, na line bago mapunta dito sa, "Hindi, ang liit ng utin mo." Kasi kumbaga ang liit ng pagkatao mo, kasi bakit ka naman papatol sa fan, bakit ka naman papatol sa isang tao na alam mong mas mababa sa'yo in the context, hindi yung mababa sa'yo bilang tao, hindi. Mas mababa sa'yo in the context of battle rap, ba't ka naman papatol dun? Kahit na sabihin mong nang-aasar lang 'yan, dapat nga sanay ka na, dahil battle rapper ka, 'di ba, lahat ng pang-aasar, pangungutya, lahat ng panlalait talagang naririnig mo na ta's papatol ka. So, it only goes to show na hindi ka fitting, wala kang character ng isang isang ano, face, wala kang character ng isang bida, wala kang character ng isang bagong king o ng new era na na hari nitong battle rap dahil nga pumapatol ka dun sa mga bagay na gano'n, which is dapat hindi mo naman pinatulan. So much so, sinuntok mo pa. So yun, magandang ano yun, magandang angle yun, magandang atake yun galing kay Gorion Talas dahil natamaan niya lahat ng elements about kay Lip Cram. Though hindi lang siya, I believe na mas maganda pa sana yung construction nito para naging mas malinaw, 'di ba, yung second meaning na yun. Kasi ang ganda ng second meaning nun, na lahat tinamaan niya, yung
yung new era, yung pagiging hari ni Lepcram, style and all that, tapos yung new era, yung new king, tapos yung late ng Uten and all that. May second meaning siya. So I like that, I like that. Hindi lang talaga masyadong lutang yung second meaning doon sa hindi hindi no, ang liit daw ng utin mo. Hindi lang kasi siya masyadong lutang, hindi masyadong obvious na, yun pala yung second meaning nun. Talagang hihimayin mo pa eh. So, to me, medyo shaky yung ang liit daw ng utin mo na punchline para mapunta dun, para sa second meaning o second layer na ang liit ng pagkatao mo at hindi ka karapat-dapat na king dahil nga pumapatol ka sa mga taong hindi mo naman dapat pinapatulan. Kasi fan yan eh, dapat you are performing for them, 'di ba? Hindi mo sila inaaway. Yeah. Anyhow, tapos itong sabi ni Goryong Talas, malamang titirahin niya yung serious bars. Yan, references at pagka-ilustrado ko ng todo dahil alam niyo naman sobrang mas delikado, 'di ba? Yung illness kapag seryoso. So yan, obvious na 'to, illness, sakit, tas illness na illness actually, illness yung isa sa mga pinaka-sick, pinakamalakas. Tapos sabi niya isa sa mga paano kapag yung pinakamalakas nagseryoso, isa sa mga pinakamalakas nagseryoso, eh, sobrang delikado na nun. Ang double meaning naman nun is yung sakit, 'di ba? Yung mga sakit kapag mas seryoso yung sakit, mas delikado. So, yun, maganda yung pagkakatahi dito actually talaga ni Goryo, yung pinanggagalingan kapag hindi nga lang siya kasing obvious ng mga ginagawa ni Balakid o kaya ni GL, pero maganda yung attempt 'pag minicroscope natin, 'di ba? Yung pinanggagalingan kasi galing na nga siya dito sa explanation ko, 'di ba? Yung lip ang baboy mo, lip ang bad boy mo, paano magfi-fit sa'yo yung new era cup, sobrang laki. Hindi, ang liit ng utin mo. 'Di ba sinabi ko nga doon na minamak ni Gorion Talas, ni GT na lang, no? Yung style ni Lip. Dahil 'di ba nga ilustrado sila, you know that kilala talaga sa serious bars tapos dinugtong niya yon yung serious malamang titirahin niya yung serious bars, yung pagkakaseryoso ko at ng grupo ko. Ayan, yung style nila, yung approach nila, labatas, 'di ba, na APOC or ano, hindi ko sinasabing lahat sila ano, ilustrado, hindi naman. Pero like yung mga battle MCs na yun yung pare-pares sila ng hulmahan or yung approach. So, yeah, maganda 'di ba? Kasi talagang nasusundan ni JT yung kanyang mga pinanggalingan na line na itatawid naman talaga niya. Hindi nga lang siya gano'n ka-obvious. Talagang kailangan mo pang i-microscope, himayin na, okay, it makes sense kasi galing siya dito sa line na 'to na pinali niya para ipakita na serious siya. Tapos pangatlong line, inamin niya na, "Hindi, alam mo ti-try mo yung pagiging serious ko." Ta's ginamit pa niya na punchline na, "Alam niyo naman, alam niyo naman na mas sobrang delikado yung illness or illness kapag seryoso." Eh, galing nga siya dun sa pagbabali niya ng isang comedic line, 'di ba? Comedic line tapos ginawa niyang seryoso. So, gets niyo naman yung sinasabi ko. So, like, yeah, I like that. Maganda yung so far ang ganda ng pagkakasunod. Tapos sabi niya, "So, anong tawag mo sa matandang" eto maganda rin 'to. "So, anong tawag mo sa matandang lookout sa may pinto, Grand Matador? So, malamang tawag mo sa buraot na merong dugong bughaw na nangingigil sa pinto, Emperador. So, anong tawag niyo kay Lip kapag palabas na ng pinto? Wala, Siret, Estapador." So, like, ang ganda nito kasi yung bali eh. 'Di ba? Ginagaya niya yung niya yung style ni Lip. Very subtle. Very subtle yung ginagawa niya. And this one is effective. Ang ganda ng line na to, 'di ba? Dahil hindi siya sobrang pamigay na comedy. Hindi rin siya sobrang pamigay na bigat yung masyadong seryoso. This is just perfect. Itong line na 'to, this is just perfect kasi natamaan niya na naman lahat nung yung mga anggulo na open kay Lip. Issue, 'di ba? Tapos tinamaan niya yung pagiging ano nga, yung whack daw nung line na yun kasi I believe ang ginagawa niyang katatawanan dito is yung line daw ni Lip Cram na sinabi niya na kapag inambahan ka ng suntok sa ulo ay sa pinto ni Lipcram, 'di ba? Parang ambassador, 'di ba? Ambassador. Tapos ginawa niyang katatawanan 'yon. No, na parang sinasabi dito kasi ni GT na sobrang paano ka naging magaling eh, sobrang basic nung ginagawa mo, kaya ko rin naman 'yun. Kaya nga 'di ba sa niya ay ano, binata niya ng Grand Matador, Emperador, tapos ang ending is Estapador. Eh, 'di ba nga meron siyang issue about dun sa 25K yata yun sa sunugan. Ang ganda, solid 'tong line na 'to talaga.
Solid to line na to. For me, this is the strongest line ni GT itong first round. Tapos niya, durugtong Ogag, mapapa-Ogad, lahat ng mga old gods sa Godzilla. Grabe yung multi tsaka yung wordplay dito. I like yung ano dito yung multi, yung Ogag, mapapa-Ogad, lahat ng mga old gods. So yes, ang ganda, right? Job din to kay GL kasi I believe GL is may laban si GL kay Plaridel na to. So yeah, yun yung mga lines na gusto ko kay GT for the first round. Clean round, no? Slow start, pero yung punchline from start to finish talagang build up naman siya. Ang ganda. May yung punchline starts picks up from mid to last part of the round. Malinis siya. Hindi ito yung first round, hindi ito yung A-game na Gorion Talas, obviously, kasi yung A-game na Gorion Talas is yung first round niya kay J Black. Parang super last. This is far from that. Pero this one is nice. This one is strong. Mahirap tong bastang i-take for granted, lalo na kapag minicroscope mo na yung pagkakadugtong ng mga linya. It's very nice. It's very clean, no? Again, hindi siya A-game, pero hindi rin siya sablay. Alright? Hindi siya sablay. Huwag kayong mag-base sa reaction ng mga tao masyado, no? Pero you guys are smart enough. When you look at it, talagang maganda to. Ito nga lang yung mga rounds na mahirap siyang ipantapat kay Lep kung si Lep nasa A-game. Yung mga ganitong round. So, for me, pinakamagandang line dito ni JT yung Estapador. Okay, dito tayo sa first round naman ni Lepcram. Okay, yung angles niya, Rebatal, Konyo, Isabuhay, Finals, WAC, MC, tsaka Selfie Bars. Yan yung mga angles na ginamit niya laban kay GT. First line na gusto ko sa inyo. Kung si Mot yung undefeated, si Bagsik naman defeated, pues ikaw naman si defeated. So like, this has been a long-standing joke at tsaka atake laban kay Gorion Talas, yung kanyang fashion statement o yung fashion style niya. Kasi nga, heavy to the core talaga si GT na Konyo eh. Konyo talaga kasi yung embodiment niya, di ba? Yun yung talagang representation ng forma niya. Hindi mo siya makita yung heavy na masyadong hip-hop ever since talagang V-neck, fitted, talagang Konyo lang. So, nakakatawa kung paano nakakatawa at saka ang galing kung paano binawasan ni Lip Crab yung punchline. Ang galing sa undefeated, natanggal yung naging defeated, napunta na sa wala ning defeated na lang. Di ba? Every bale or every punchline, hindi punchline. Every line, di ba? Nababawasan ng dalawang letter. Ang galing na, sukat yun. Hindi po yun, aksidente. Siyempre, sa level nila Lipcam, sukat yun. Yung, kung si Mot, yung undefeated, -2 letters, yung unang dalawa, mawawala na yung magiging, si Bagsik naman defeated, nawala yung unang dalawa. Tatanggalin na naman niya yung dalawa. DE naman, tanggalin na naman yun. Pues, ikaw naman si defeated. Ang galing, di ba? Sobrang salute. Obvious naman yun. So, this is talking about yung fashion statement, tsaka yung taste ni GT pagdating sa pormahan. Ito pa sabi niya, pero solid din yung round 1 mo. Pero solid doon yung round 1 mo, best highlight din ng career. He is referring to J Black versus Gorion Talas Championship, isa buhay. Sabi niya, pero solid doon yung round 1 mo, best highlight yun ng career, ng yung career. Grabe yung achievement round 1 of the year. So, obvious naman, alam na natin yun. Sabi niya, at dami ng dull moments, minamani ka ng kalaban. Ayan, gusto ko rin yan. Wordplay yung dull moments, yung laylay. Tapos, minamani ka. Kaya ang galing. Magaling talaga to. Maski si Looney, sinasabi naman niya si Lepcram, magaling siya talaga sa ng words, yung wordplays. Magaling daw talaga to si Lep. According yan kay Looney, hari na ng tugma yun. Kaya nakikita naman natin, ba yung dull moment, tapos minamani ka ng kalaban. Ang ganda kasi it makes sense. Sa dami ng dull moments, sa dami laylay mo na dry spot sa performance mo, talagang mamaniin ka lang ang kalaban. Di ba? Parang iisi-ising ka ng kalaban. Pero nagamit pa niya yung minamani ka sa dull moments, di ba? It makes sense. Yung first meaning pa lang, it makes sense na yung dull at saka yung manika. Tapos yung second meaning niya, yung dull moments as minamanika or yung iniisi-isi ka, it makes sense pa rin kahit saan mo pa ikutin.
Ang ganda nito. Kahit na nga baliktarin mo, minamani ka lang kalaban, kahit baliktarin mo yung ano, malalaman nyo kung paano, malalaman nyo o matetesting nyo sa sarili nyo paano mo masasabi na yung isang wordplay or isang punchline talagang ano, solid or talagang ano, maganda yung pagkakatahi. Yung tipong kahit baliktarin mo siya, it still makes sense. Parang ganito, pag inuna mo yung minamani ka ng kalaban sa dami ng dull moments, it still makes sense. Ganon din naman pag ginamit mo sa dami ng dull moments, minamani ka ng kalaban, it still makes sense. Kahit na baliktarin mo siya, doon mo masasabi at doon mo ma, ma-evaluate sa sarili mo kung yung punchline ba or yung ano ba, yung reference ba, or yung linya ba, solid o hindi. Kaya nga solid, ibig sabihin walang butas. So kahit balibaliktarin mo yun, it still makes sense. Para yung context parehas ng delivery. Yun po yun. Okay? Ayan na, tip yan. Okay. So, eto sabi niya, panakit butas ni Enigma, ikaw dapat be proud. Alam niya, panakip butas ni Enigma, ikaw ay dapat be proud. Alam niya, wala kang tira, ginawa kang rebound. Ayan, panakip butas at saka yung rebound, alam na natin yan. Walang tira at saka yung rebound. Yan. Parehas yun, ha? Basketball reference at saka yung pagiging ano nga, panakip butas. Si ano yan? Si Dennis Rodman, di ba? Dennis Rodman, walang tira, puro rebound. Pero pinakamagaling naman, if not, isa sa mga pinakamagaling, if not pinakamagaling. Gets natin yun. Pangalawa, sabi niya, yung sumunod pa dito, sabi niya, sige, gumamit ka ng issue para yung crowd sa'yo na nga rin. Fans ni Looney at ni Apex, magagawa mo yung kuhanin. Tinuturing ko yan na challenge para sarili ko sukatin. Kung wala kaya akong issue, may palag ka ba sa akin? Yan, ang ganda nito. For me, this is the strongest line naman ni Lip Cram itong buong first round. Mapapansin mo, cautious line to no? Conscious line to, no? Na from Lip Cram. Lip is just showing that he himself is aware of how much those issues are affecting his career and somehow trying to address it in this way. No? So, nararamdaman ni Lip Cram na yung mga fans at yung mga tao, yung naging issue niya with Looney, it's impacting his career. And obvious naman, bakit? Looney yun 'di ba? Tsaka isang organization, hindi naman maliliit na tao yung mga yun. So, maganda rin naman, indirectly, na-address niya. And I like paano niya na-address yon pero hindi tunog generic. 'Di ba? Kasi parang direkta pa rin naman to kay Igor yung tala, sabi niya, 'di ba, may palag ka kaya sa akin. Kumbaga, direct pa rin siya, hindi siya generic line. Nagamit pa rin ni Lip Cram na maayos. Hindi siya yung kahit kanino saan ba pwede mong gamitin? Well, technically, sabihin kahit kanino, well, actually, hindi. Kasi, kapag, kapag, ang pinapamukha kasi dito ng Lip Cram, yung difference or yung skill set, yung spasyo between them, di ba, ni Gorin Tales. Kung makalaban niya someone on his level, hindi niya masasabi. So, yeah, somehow, hindi to generic line, pasok to. So, yan. Palagi mambabad sa alak sa battle, nagpapauga ako. Paano mo pa ako papakitaan kung pinagalaw ko na yung baso? Yan, lasing issues, yan, maganda. What he's saying here is that he accepts defeat in battle. Lip is somehow talaga trying to be conscious here, addressing the issues, no? Yung mga issues that is revolving around him indirectly. So, parehas lang to ng second round. Maganda to. Magandang ginagawa niya to na parang kumbaga nag-a-admit siya ng defeat. So, yon yung mga line na gusto ko rin yung wordplay dito, solid to, respect to kay Lip Cram, yung Hoa, Dota, Soda, Opa. Yan, gusto ko yon. Overall performance is intense yung start niya, very good, intense energy, di ba? Makikita nyo, clean and very direct to the point yung punchlines ni Lip Cram. Makikita mo rin yung balance, no, ng serious at saka ng comedy. Maganda. But in the same breath, pag pinakinggan mo yung etong first round na to ni Lip Cram, you can feel talaga yung respect ni Lip Cram kay GT, no? Kasi mapapansin mo talaga, mararamdaman mo na si Lip Cram, he is holding back Diba? Parang meron siyang hindi talaga niya tinotodo. And it makes sense kasi magkaibigan naman, okay naman doon talaga sila in real life. Magkaibigan talaga sila at nire-respeto ni Lip Cram si Gorion Talas. Kaya makikita natin na talagang nag-hold back si Lip Cram dito sa mga lines yan to. Okay, let's go second round. Yun yung first round. So to me, I'm gonna have to go with Lip Cram.
talagang guy bilang manipis lang, lip cram yung first round. Pero hindi siya yung by far. Talagang manipis lang talaga for me. Gahibla lang yung pagitan. Doon ako kay lip cram. Pero ano, hindi siya talaga iwan na iwan. Close tong first round at actually, even if you give this to Goriong Talas yung first round, to me, I won't be bothered. Punchline counts lang talaga kay Lip Cram, tsaka mas marami siyang pinakitang elements. Yung intense, yung balance, yung jokes, and all that. Pero ang lakas kasi nung estapador line talaga, ang lakas nun. And if you think na hindi, well, I don't know. Siguro hindi ka masyadong sa mga issue. 'Di ba? Kasi insider jokes na yun, 'di ba? Inside jokes na yun. Tsaka issue talaga siya na standing issue. Kaya pasok siya talaga, malakas siya. Pero sa dami nga ng punchlines na binitawan tsaka sa overall theatrics performance at tsaka pinakita ni Lepcram, I'ma have to give him gahibla, Lepcram. Okay. Hindi na ako magre-rebat. Partida. Tuwing may live performance ka, lasing at maoy. Ang daming di sumasang-ayon. Gagamitin ko na rin tong round para sulitin yung panggagago mo. Kay Apex at kay Marlon. Mr. Bombayong Injanerong kampyon. Sa di pagsipot sa Kumu, ikaw yung champion. So paano magiging proud sa iyo si Luns? Eh di ka nga nagising para dumating sa event niya na yun. Gets? Event niya na yun? Yun. Na yun. Corny, no? At pagdating namin dun sa nayon, gusto niya magi-proud si Idol sa narating niyang destinasyon. Clear ko lang ha, Tanawan, Batangas po yung venue. Si Righteous One, nag-wheelchair, papunta doon. Hinamon niyo si Sakto November. Sa dami niyang shit, naligaw na siya sa sirkulasyon. Oo, desperado to sa kumpas ng maestro na walang kasi ng direksyon. Pero ano ba problema mo kay Looney? Sabihin mo nga. Galawan mo, pambobo ang banban. Street smart daw, pero si Pex, Abra at Ron, pinifeature niya sa away, oh. Kala ko ba naman, aral? Pero di ba, nag-sorry ka pa nga sa laban nyo ng Izay? Tapos sabi mo, tao lang. Kaso kitang-kita pa rin sa mata niya yung hate. Kaya ayun, pigit na lang. Ano? Feeling mo, pinagkakaisaan ka. Eh, kinupal mo nga yung tinrabaho nila. Tapos magtataka ka, ba't kinakancel ka? Tanga! Ang ina mo, si Rendon ka ba? Kaya nga dinodog show na lang kita. So better play dead kasi play safe ka. Pero stop playing tricks, hindi to child's play, Lip. Playing victim ka. Pero bars na. Lakas. Tara. Lakas. Ano tong sinugod na raw si Apex tapos di mo tinuloy? Uy, nakakashoot naman si Master. Ganyan talaga no? Pisikala na no? Pag alam mo di mo siya kaya sa battle. Yan si Undo, gangster. Gagamitan kayo ng muscle. Eh sa mga susunod na bar, papakita ko lang pinagkaiba namin ito ni brother. Game? Yo, Pex! Kamusta? Ilaban mo kay Sinyo o may iiyak ka pa? Mukhang di ka makamove on Yung pagkatalo mo sa akin, masakit pa ba? Game ka sa isa buhay next year, G. Tara, dudurugin lang uli kita. Di ko lang papatakan ng kalamansi yung sugat mo. May iodized salt pa. Kesyo may dayaan daw kasi may pustahan. Tanga-tangaan naman yung mga viewers na believer. Nawala yung sweetness sa tabangan, umalat. Kay Arik, yung sore loser. Walang pusta yung mga judges ng mga tanga. Sisihin nyo si Harlem, siya yung dealer. Kaya kayong mga ampalaya at Sara na. Lagpas 2 years na kayong bitter. Ano? Nilabas ko lang yung bad trip pero good shit pag sumupul tong full-grown DB10. Tipong sinaksak mo yung 220 doon sa 110, rerektahin. Hindi ko na kailangan ng pasaring. Ako'y sinasabi niyo matanda na sa eksena, Uncle Ru daw yung dating. So I'm just schooling you young blood, ginagawa ko lang yung di mo kayang gawin. Dahil pagdating sa battle, mas OG to. Pero para sa laban, binabaan ko yung status ko. Handa akong magligpit ng kalat, magpaka-janitor. Yung tinatakbuhan mo, nilampaso ko. Oh no, don't. Oh man, that was a good
round already. Shit, he's really doing good, man. Tatakbuhan mo, nilang pasok ko. Hindi sa pagyayabang, pero parang Kendrick lang. Ngayon nagko-control ako. At higit sa lahat, mas kaya-kaya kong i-manage yung panic attack ko. Pero pasalamat ka, meron pang flip top. At sabi mo nga, kahit nasablay ka, mini-main event ka pa rin. Pero remind lang kita, Zone 16, laban nyo kay J. King. 10 lang yung umattend. O mahusay ka mangengkoy. Sa stilong clown nga making ka magaling. Pero kung kengkoy yung pagkatao mo, boy, tsak na iiyak ka rin. Nice. Ilalampaso ko. Ilalampaso ko. Yari ka talaga. Ang ina ang wak. Nawawala ka na. Bigyan ko na ng map. Nice. Sabihin mo, inaaway ko si Apex. Puta, ang galing. Tapos ngayon, sumasalsaw ka. Kanina, inaaway mo na rin. Inan to, Palonggis. Oh. Kung papugian daw yung isa buhay, malamang matagal na siyang kampyon. Oo naman. Sang-ayon ako dun. As if naman kasi, sumali kami nun. Di ba? Tanginan to, mukha na lang ibabalandra, pang loser yung mentality. Kung magkampiyon, hindi mo kaya, tol, face the reality. Kaya kung dunong mo duka, marapat lang nakasan mo. Kung madali kang mauga, wag mo nang sasampahan to. Di niya ma-handle yung kutya pag pinagtatawanan nyo. Wag mong ibase sa mukha, dapat pangatawanan mo. Eh ano naman kung pogi ka? Nakita nyo asawa ni Baroka? Maganda pa sa nobya niya. O mas pogi ka kay Ray Parks. Pero may Sibiana siya. Yan yung galawang asay tono. Di tayo magkapareho. Kung usapan lang babae bobo, daig yung gwapo ng bolero. Tanginan to. Eh, ano ba nakaka-proud doon? May nakakantot kang maganda kasi pogi ka? Hani pa. Mas nakaka-proud makakantot ng maganda kapag pangit ka. Tama, di ba? Kaya sa grupo mong kinasisidlan, hindi ka na babagay, brother. Lahat sila naka-Timberland. Ikaw lang yung naka-topsider. Hindi ka bagay sa uprising. Hindi akma sa yung dating. Kitang-kita naman namin ang layo ng forma mo kay Tuwing. At may tanong lang ako, Arik. Bakit ba mga uprising ang hihilig pumatay? Ugot ulo, dukot puso, tapos nang kokomatos. Kaya di kayo nai-invite sa mga event na porakos. Ang inang horror door to pag umawit. Pinakinggan ko track na ito, Arik. Ang ina mamumugot na ng ulo. Gusto ko lang naman mag-sound trip. Sa loob ng isang track, meron kang pinugutan, sinaksak, at meron din tinagato. Inalis ko yun sa playlist, gago. Kiss ka ako. Tang inang krimen na yan, magiging witness pa ako. Estilo mo, di tatalab, ako'y sanay din sa gaspangan. Kung ikaw namamalat, ako naman yung pangbakbakan. Tapos Jesus Christ ng flip-top, laging active daw subalit. Nung may nagtawag ng all gods, ako yung tinapat ni Arik. Alam niya yung kakayahan ko. Pag nagpapalit anyo at namimit yung expectation pag sa ganitong tagpo, ikaw, pinapasalubong ka sa bago, souvenir lang yung ganap. Tinatrato ka na wak, siya yung entrance ng mga rookie. Dun siya tumatak. Ikaw yung quality control, tinatapat ka lang sa newbie. Heb-abi lang yung duty. Itong datihan na tukmol, kinakaladkad pabalik ng QC. Huwag mo akong daanin lang sa gulang, di mo ako masisilat, coops. Mananatili kang banujan at irrelevant, dude. Wala kang sense, wala kang substance, wala kang skills na na-prove. Wala kang SSS, wala kang veterans move. Tangina, aking gituman pangandoy, iyong hiling na friendly battle at nagbisaya na ako, Rick. Waray man kung maanggel. I don't know what that means though. I don't know what that means, but I don't know, but it feels funny though. It's funny because I can't understand it. Yeah, I think this is a print. Um, Lipcom already made mention of that. So like, all right, so let's go to the second round ng dalawa. Okay, go to the second round. I think his second round stronger than his first round. Ito yung mga angles na ginamit niya. Sunugan, issue, sack maestro, apex, issue, tsaka selfie bars. Okay? So these are the lines that I like from Gorion Talas from his second round.
Second round, sabi niya, hinamon niya si Zack noong November sa dami niyang shit na ligaw na siya sa sirkulasyon. Oo, desperado sa kumpas ng maestro na wala na siya ng direksyon. Okay, so yung compass at saka yung kumpas na wala ng direksyon, lost his way kasi nga walang compass or walang direction. And another thing na magandang layer dito is yung sa orchestra, 'di ba? Sa orchestra yung conductor, 'di ba? Yung maestro. Siya yung nagkakandak ng tugtog, tataas na ba? Ano bang ano, 'di ba? You guys are familiar with you guys watch theater or like what do you call this? Orchestra, 'di ba? Meron 'yun. So that's the conductor, siya yung nagkukumpas. Maestro siya. So yeah, magandang ano 'yan, magandang line 'yan. Pang mga banat na ito ni GT talagang ano eh, not for everybody's taste. Parang si Batas eh, 'di ba? Si Batas yung reference game ni Batas, it's not for everybody. So okay, maganda rin sabi niya kaya nga dino-dog show na lang kita, so better play dead kasi play safe ka, pero stop playing tricks, hindi to child's play, left playing victim ka. Grabe ang lakas nito. Bilang 90s kid, man, you guys are going to appreciate this coming from Gorion Talas. To me, this is very strong talaga na line. Sabi niya, kaya nga dinodog show na lang kita, so better play dead kasi play safe ka. Ayan, so yung play dead at saka yung dog show, tricks ng aso yan eh. Dog show, tapos yung play dead, tricks ng aso. Kasi play safe ka. Sabi niya, play safe. Iba na to, ibang angle to. Pero stop playing tricks. Hindi to child's play lip, playing victim ka. Ayan. If you guys don't know, yung Child's Play, it's a movie po ni Chucky. Right? Si Chucky, yung doll na pumapatay. Yan, yun po yung title, Child's Play. So sabi niya dito, playing victim ka, double meaning yan. Kasi diba kanina, nung first round ni Lip, sinasabi ko sa niya, Lip is trying to be conscious dun nga sa issue na kinasasangkutan niya about ang dami, sobrang dami issues na he is involved with. Ngayon, sinasabi dito ni GT na si Lepcram, pag ina-address niya yung mga issues na yon, nagpe-play safe siya. Playing victim siya na parang siya yung naapi, siya yung siya yung yung he's on the losing side, 'di ba? Siya yung naaapi on that. Pero ang sabi ni Gorin Talas dito, hindi, playing victim ka lang. So, ano yung double meaning nun? Nung second layer meaning nung playing victim ka, di ba? Pa-victim effect eh, di ba? Yung ganun. Yung second meaning nun is makukuha mo dun sa child's play. Hindi to child's play, lip playing victim ka. Ano yung child's play? Sa Chucky kasi, or sa child's play, sa movie na yun, si Chucky, laruan siya ng bata. Di ba? Dahil siya eh. Ngayon, si Chucky, siya yung pumapatay eh. Tama? So, yung victim mismo is yung bata, yung naglalaro. Kaya playing victim. Dahil yung batang naglalaro o may-ari kay Chucky, naglalaro nung dahil siya mismo yung biktima ni Chucky. Kaya playing victim. Grabe, ang galing na wordplay no. At saka agad ng reference doon. Sobrang solid. Ito yung mga yung mga lines na tinutulugan ng mga tao kila Gorion Talas, kila Batas, kila Apo, kila Sayad, yung mga ganito kabibigat na lines. Man, these are really good. To me, I don't know, maybe I'm only biased kasi syempre batang 90s ako, I know what child play is, I know yung Chucky na yun, but that is the reference to that. So, ang galing. Yung dog show na idugtong niya sa Instagram na naidugtong niya doon sa bar na yon, yung child's play Chucky, tas playing victim. Playing victim ka dahil pa victim ka at saka playing victim ka dahil ikaw mismo yung biktima nung nilalaro mo. Si Chucky, ganun yung ginagawa niya. Minamasaker niya mismo yung may-ari, yung naglalaro sa kanya. So, sobrang gandang wordplay nun. At saka ang lupit na bar nun. Thank you, Gorion Talas. Ang lupit. Tapos sabi niya, gusto ko rin yung reference sa kanina kung nag-stay ka kay Looney na natili kang aral, kaso nung huling battle, sabi mo tao lang, ngayon, pikit. Di ba lahat yun, tatlong kanta po yun ni Looney, di ba? Na mga hit, aral, tao lang, tsaka pikit. Aral, yan yung kasama si Apex, si Ron, at tsaka si Abra, pakinggan nyo. Tapos tao lang, obviously, alam natin lahat yan. Tapos yung pikit, yung kasama niya si Flo G. So, ang ganda. Tsaka gusto ko rin yung Atsara na isang taon na kayong bitter. Yan, gusto ko rin yan, yung kay Apex. Yung mga yan, yung mga honorable mentions. Yan, tapos sabi niya dito, dahil
dahil pagdating sa battle, mas OG 'to. Pero para sa laban, binabaan ko yung status ko. Handa akong maglikpit ng kalat, magpaka-janitor, yung tinatakbuhan mo, nilampaso ko. Woo! I like this angle and bar. Very simple yet very straightforward and very real, di ba? Ito yung mga banat na alam mong lisensyado. Kasi halimbawa, kung po pwede niyo naman sabihin nila, tinatakbuhan ako ni Sac Mestro. Wala naman tayong proof to that eh, di ba? Hindi pa naman sila naglaban ako. Sabi ni Goro yung taas, natakbuhan ako ni Looney. Ayaw niya ako i-battle. There's no substance to that. There's no substance to that. Pero yung mga gantong banat na ang pinanghugutan nito is yung laban kay Apex. This is lisensyado. Kasi tinalo niya sa Apex, di ba? Yun yung tinatawag na bragging right, eh. Di ba? Kahit sa mo, hindi naman volleyball katulad kay M-Side. Still, you have to give it to him. A win is a win. Hindi naman niya dinaya si Apex doon or hindi naman niya dinaya kung sino man. And ganun din sa posisyon niyo. A win is a win. Sa inyo yun. Hindi niyo as long as hindi kayo nandaya, alam niyo may integrity yung win na yun. That goes along with the win, eh. Yung bragging right talaga, it goes with the win. Kaya kung ayaw mong ipamukha sa'yo yung bragging right, things like this, huwag kang magpapatalo. So yeah, yun yung second round ni Goron Talas. To me, it could have been stronger, talagang solid to, lalo na yung child's play, Chucky na line. Ang lakas nito, nag-choke lang talaga eh. Grabe. Pero mas malakas sana to dun sa first round. Strong start, still not A game, pero almost, siguro, alam mo yun, B+, nandun na eh, nag-choke lang. Sayang. Pero ang lakas na itong second round na to ni Gorion Talas. Pag hindi niya tinulugan, talagang ang ganda. Okay, second round naman ni Lip. Sabi niya, ganito yung mga round na pa pwedeng ipantalo talaga kay Lip. Kung hindi siya nag-choke, I might have even give this to Gorion Talas yung second round just because of that line. Pang-knockout talaga yun. Okay, dito naman sa second round ni Lip Cram. Rebuttal sa tema English niya, pogi, horrorcore genre, at saka konting selfie bars. Ayan. Sabi niya dito sa unang line niya, na nailista ko, nilalampaso ko na inaangwa. Ito, kumbaga rebuttal to, minak niya na si GT, di ba, sa pag-choke ni GT. Sa niya, nilalampaso ko, tayo na angwa. Nawawala ka na, bigyan ko na ng map. Ayan, double meaning kaagad yung map. Sobrang gandang rebuttal din nito kasi yung map, 'di ba, galing kay GT kanina yung janitor siya nilampaso. Ayan, ginamit din dito ni Lip Cram, nilalampaso. Yeah, so sabi niya lalampaso ko, tangina ang gwak na nawawala ka na, bigyan ko na ng map na panglampaso tsaka map na mapa kasi nawawala na. Ang ganda on the spot. Good rebuttal to, solid. Kaya sabi niya dito, mukha na lang yung ibabalandra, pang loser yung mentality. Kung magkampiyon hindi mo kaya, tol, face the reality. Wordplay, nakita natin yung mukha ibabalandra, face the reality. Okay yun. Hindi niya ma-handle yung kutya kapag pinagtatawanan nyo, huwag mong ibase sa mukha, dapat pangatawanan mo. Yan, yung face value, double meaning yan ha, yung huwag mong ibase sa mukha, huwag mong daanin sa pogi lang, at saka huwag mong daanin sa face value. Yung face value kasi yung yung kumbaga, how do I say that in Tagalog, man? It's so hard to explain face value. Kumbaga, yung layer lang. Kasi pag face value, ibig sabihin yung pinaka, obvious na layer ng isang meaning. Halimbawa, yan, yung huwag mo ibasa sa mukha, face value yon, di ba? Yung deeper meaning nun, yun yung layer. Parang mas lalong gumulo. You guys get that. It's so hard to explain that in Tagalog, but yung face value. Pero double meaning yan. Yung huwag mong ibasa sa mukha, dapat pangatawanan mo. Huwag yung puro, kumbaga, yung face value kasi parang lang yun, parang yabang lang yan eh. Alam mo yun, yung layer lang yan, skin deep lang yan. Huwag mo ibasa sa mukha na parang dadaanin mo lang sa pagiging OG, dadaanin mo lang sa pagiging veteran mo na, tinalo mo nga si Apex, pero hindi ka pa rin naman nanalo, di ba? Yung face value parang ganito example niyan. Halimbawa, si Batas two-time champ siya, no? Yun po, just for those who do not know, mga nagtatanong actually, ang favorite battle MC ko po talaga si Batas. Yan, gustong-gusto ko po si Batas talaga. Favorite ko si Batas tsaka si Louie. So,
Si Batas, kaya pa rin ba niya mag-champion? Face value, oo. Kasi titigan mo yung resume niya, yung ability niya, yung skills niya, tsaka yung what he brings to the table. In face value, titignan mo, oo, kayang mag-champion ni Batas. Ulit. Okay? Pero, yung sinabing pangatawanan mo, hindi pa niya nagagawa ulit eh. Nagigets niyo? Yun yung pinagkaiba ng face value at saka ng pinapangatawanan. Halimbawa, I don't know if you guys are fan of basketball, but right now, man, one of the hottest team right now in the NBA is yung Clippers, diba? They have 4 superstars out there. Yes, Paul George, Kawhi, Finals MVP, Russell Westbrook, MVP, Harden, MVP. Paul George was the star of Indiana Pacers before and was nominated na third sa voting MVP nung nasa Oklahoma siya. So, those 4 together, tanong, can they win under Ty Lue? Ty Lue is their head coach na may championship caliber din, lalo na nasa Cleveland Cavaliers siya. So, face value, can those guys win a championship this year? Yes, face value. Pero until that happens, we cannot say na it is reality. Nagigets niya naisip ko na rin kung paano ko siya papaliwanag. So yeah, that's the difference dun sa sinabi niyang huwag mong ibase sa mukha. Huwag mo hayaan sa face value. Pangatawanan mo. Kasi si Gorion Talas, meron naman talaga siyang quality to be a champion eh. He can. Again, I will say this again. To me, when he fought Jay Black doon sa Isa Buhay Championship, I personally, no discrediting anyone else, this is my own personal opinion. I personally believe in my heart that Goryeo won that match. I personally believe sa sarili ko na dapat si Goryeo yung nag-champion doon. But again, opinion ko lang yon. Mali ako sa opinion ko because obviously Jay Black became the champion. Yun yung sinasabi dito ni Lipgram na si Gorion Talas, yes, face value, can he win a championship? Yes, face value, he has the skill set, yes, the ability. Napunta na nga siya ng finals. And yung finals na yun, talagang gitgitan pa ha. Hindi yun body bag, talagang gitgitan pa. So, face value, yes, he can. Pero nagawa na ba niya until he's able to do that? It's a different discussion. Napunta ko rin. Yan. Thank you guys for the patience. Napaliwanag ko rin. So let's move on to the next slide. Next slide, sabi niya. At may tanong lang ako, Arik, bakit mga uprising ang hilig pumatay? Pugod ulo, dukot puso, tapos ng kukomatos. Kaya hindi kayo na-invite sa mga event na for akos. Nakakatawa to kasi yung irony nito maganda. Tsaka yung exaggeration. Kasi di ba, yung mga event na for a cause, normally, di ba, to save a life, di ba, for a cause, pag sinabing, okay, concert for a cause, laging ang pinaka-motive niyan is to save a life. Nyari, yung mga batang may cancer, breast cancer awareness, or donation para sa mga, nasalanta, or laging to save a life. Eh tapos, di ba, yung genre nga nila, horror, pumapatay, pumupugot ulo. So, paano nga, yung papatigtugin yung music mo, di ba, sa mga concert na for a cause. Kasi, yung motive nga nun to save a life. Ang galing naisip ni Lipgram yun. Ang talino. Okay, tapos eto sabi niya, sa loob ng isang track, meron kang pinugutan, sinaksak, meron ding tinaga ito. Inalis ko yun sa playlist. Inalis ko yun sa playlist, gago, X ka ako. Tangin ng krimen yan, magiging witness pa ako. So, yeah, obvious naman, comedy, ang ganda. Tapos, Jesus Christ daw siya ng flip top, laging active daw, subalit nung may nagtawag ng all gods, ako yung tinapat ni Arik. Oh, ang gandang pamukha nito dahil syempre, kung ikaw yung Jesus Christ, kung malakas ka, kagrupo mo pa si Arik. Ilustrado uprising, kagrupo mo pa, bakit hindi ikaw yung tinapat? Bakit ako yung tinapat? Baka nga kasi hindi ka, di ba? Jesus Christ, tas old gods, tas kagrupo pa niya. Ibig sabihin, yung mga claim na yon ni GT, sinasabi ni Lipgram is, walang basehan, walang saysay. Kahit na may padrino ka pa, kahit na si Arik ay kagrupo mo pa, maski siya, hindi siya naniniwala dun sa mga kiniklaim mo na malakas ka, Jesus Christ ka, or tawag dito, pang all gods ka, active ka, hindi totoo yung claim mo na yun dahil maski mismo yung presidente na kagrupo mo, hindi ka sinuportan at hindi yun, di ba, binili. So, yan.
Second round ni Lip Cramp, sobrang ganda. Mas malakas to sa first round niya. Balance yung intense at saka yung comedy. Yung delivery ni Lip Cramp dito, talagang nararamdaman mo yung gigil na. Talagang better siya than the first round. And yung comedy, talagang mas nakakatawa na dito. Talagang enough niya overall, no? Yung theatrics, yung stage presence, at saka yung intensity ng deliveries at saka ng drive ni Lepcram dito is better. Though may kita mo pa rin naman yung respeto ni Lepcram kay GT. Still, close sana to kung hindi nag-choke si Gorion Talas eh. Pero dahil nga nag-choke siya, syempre, this one is Lepcrams. 2-0 na tayo. Okay, punta tayo ngayon sa third round. Sa buhay Battle MC. Nakita ko, sasali ka ng PSP. Patira mayaman. Sa 1 million yung focus mo nakaset. Malamang, sasali ka rin ng isa buhay. 2 million eh. Sakto todo ka doon, 100%. Kailangan niya kasi ng pambayad ng bills. Pambili ng groceries. In short, sobrang kailangan niya ng event. Pero anong feeling? Laban sa sunugan, tas wala kang chance makuha yung 3 milyon sa tournament. Sakit? Shit. Yan ang sinasabi ko. Sobrang sarado ng isip mo, nagsasaraan na rin ng ibang pinto. Tapos makita-kita ko, sabi mo sa Motus, kinaagat mo yung diamante. Diamante, kung di ka ba naman sintu-sinto, para malaman daw niyan tunay, kinaagat niya yung diamante. Yung diamante, yung pustiso, bako-bako, halatang hindi mo alam ang value ng mga bagay-bagay undo, dapat kinaagat mo ginto. Kaya napag-iiwanan ka na Shernan eh. Sila Jonah, sila Pistol, artista na sila. Hindi pa ba obvious? Na they're making names, making money, making millions. Eh ikaw, mekus-mekus? Prolific battle rapper na nasa ahon 14 main card pang day 2. Pero pinapalaban lang kay OG1 tapos yung TF niya, thank you. Diba? Kaya sumasabit ka na lang sa maliit na liga para may pambigas, pang-arne, pang-gulay. Habang yung may bahay, umay sa problema. Sa panrenta at pambayad sa bahay. Natuloy yung 2020 finalist pero walang trabaho na mahusay. Kumain kang mahati yung grand prize nun sa isa buhay dahil wala kang hanap buhay. Kaya hanggang vlog ka na lang para kahit paano may tawid sa kahirapan. Habang ako, may stable na trabaho, walang kompromiso. Kung hip-hop, di ko inaasahan. Mas mababa pa to sa mababa. Pati kanta ni Looney, kino-content niya, walang yayan. Sobrang wala niyang kita, pati paraan ng pagkita ng taong ayaw niya makita, pinagkakakitaan. Kaya ikaw na mas battle MC. Yung super-duper hip-hop tang ina mo. Sige, ako na, wala usad yung karera. Pero masaya sa kinatatayuan ko. Ikaw na may lifestyle na pang rapper, go! Pero di ba malaking sampal sa'yo na bumabattle ka lang para mabuhay habang ako naman nabubuhay para lang gawin ko to. Nice. Kaya tatago sa ito mga paratang. Kung linya ko sa letra mo, strike through. Sobrang sakit, dinaig pa yung katngel. Hindi na too good to be true. Nadali ka sa Art of War, oo, nasa prime pa tong Sansu. Dahil kahit Englishin pa natin pangalan mo undo, yung mali mo, walang chance na ma-undo. Nahanapan ko na ng butas tong silip. Kasi truth hurts parts, nabiso na nitong bangka ang baraha mo. Taob lahat ng cards. Di ko na kailangan pang pumunchline. Dahil real tong bars, inaddress ko na lahat ng issues mo parang real talk garbs. Magkaiba lang kasi kami neto ng prinsipyo. Tipong free will laban sa ill will. Saktong may luha kang tato. Wow! Literal kang may tear here. Lumaragas ang landslide sa'yo na yung judging, pero yung pagbulusok walang tigil. Hanggang 2023 ka na lang, lip cram, di ka na aabot ng leap year. Eh ano, napusoy ko na tong Mr. Puta Pete. Di na niya kailangan pampakorner. Ba't pa ako magpapaka-technical? Kung rumaragasa tong linyang pang-bulldozer. Tinapat yung maoy sa hard drinker pagtapos ng shot, game over. Kaya tigil-tigilan mo na pag inom mo, undo. Ang payo ka lang, be sober. Kung nagpapaka-psychologist pa yung gago, tigilan ko na yung mag-inom. Parang gusto ko na tuloy magbago. At iba naman yung pagsali ko sa PSP. Pinangkutsa mo. Ang tanong ko lang sa'yo, bakit? Pupunta ba ako? Nagpa-line up lang ako. Namiss ko lang manggago.
Dahil tuloy sa'yo yung mga plano ko, bulilyaso. Tatawa si Cruz sa likod eh. Tingnan mo si Arik, nakapatapik. Boss Pibus, kita kits. Round 3 game. Kamusta pagtutulak ng skincare? Balita ko, buong uprising bow down, bigla daw lumakas yung market. Kaya i-follow nyo siya sa TikTok. Goryong Talas, pow, tas click nyo lang yung yellow basket. Kaya yung link nga mga chong, pakishare nyo daw. Huwag nyong papalaman yung sabon ha, spread nyo lang. Yung product mo, ang angas po. Nakaka-enlighten ng face. Goryong Talas soap with power of blades. Sabi niya kay J-Block, okay na sa akin hindi maging kilala. Ayos na sa isa buhay maging outstanding, yan ang sabi ng tanga. Ang taray, aba. Hangad mong hindi makilala, tas nakadalawang pangalan ka na. Ina mo. Tas eto pang isa. Mamamatay ka sa isang kumpas. Mali ka kasi ng direksyon. Kumpas? Direksyon? Kumpas? Kumpas? Direksyon? Pakamatay ka na lang kaya para sadot ko na yung sopas. Ang inan to yung kompas, ginawang kumpas. Na-detect ba yan ni Jonas? Kahit iribat yung katangahan, hindi mo na mapapalitan. At kumpas pag-uusapan, wala ka nang mababalikan. Tangina kasi kumpas, kaya ka binabatukan ni Donji. Tangina nagpiling pogi daw tong gago, ayan tuloy na testingan. Nagpiling E4 ka masyado, binaltukan ni Jerry yan. E4, Jerry yan. Boom, banes. Piling bad boy pag umenter, mukhang yung labi nga may gatas. Kay Jerry nga, hoy, just remember, natanggal ang iyong angas. Yung pagka-bad boy ko, mas better. Malaron, Artes o Walas. Pagka-sample sa yung pacer, ito ay malis at dapalas. Ganyan lumetra dapat solid, mapabugbugan man o gera. Yung iskema, walang world peace, pero pasok pa rin sa meta. Sa kandakilang paminta, pag umapir ka, paganto. Kay Bitrom nga, lumaban siya, pang bromance yung datingan nyo. Kaya siopaw din pala, binabansag sa baklang to, kasi alam mong pusi ka sa kaloob-looban mo. At pag nag-reference tong anime, kinang-ina ang kalat. Kay Marco Lacson yung papel at siya ang nagpalapad. Naruto man all the way, gumabakat yung banat. At pag-usapang anime na kay Gregoryong Talas. At hindi bagay sa'yo pagiging Kristo. Kasi isa kang tao na mabisyo, na bisto, pag-aadik. At yung pangalan pa ni Kristo, kanyang pinantatakip. Yung ebidensya sa presinto, ako pa maghahatid. Pagsapit ng 25, tong Kristo ipaparade. Ngalan ni Kristo, tangan-tangan pag sumasampa sa laban. Pero ba't hinahayaan mo na matapak-tapakan? Gamit lubid, gagawaran. Sabay hila ng sagaran. Gang tuluyan yung paa niya ay wala nang masayaran. At ang kamalas-malasan, ito'y hindi ko bibitawan. Hanggang tuluyan kang umabot dun sa kataas-taasan. At siya rin daw si kamatayan. Ilang taon niya ng kudayan. Ako laging kinukontent, tawagin mo kong kabuhayan. You know? At last, kahit ibuhos pa yung letra, di uubra ang yung pabida. Dahil ngayon sa bagong meta, iba yung libram ng yung era. At hindi kita ka-match, sadyang ako lang ay nag-game boss. Bigyan mo ko ng malakas nang lumabas ulit si Kratos. Right. Nice. Goryong Talas! For both. Okay, so the third round of both. All right, let's talk about the third round. Okay, yung kay Goryong Talas, ang third round niya, ito yung mga rebuttals niya. Meron siyang, hindi pala siya nag-rebut, sorry. Third round ni Goryong Talas, angles niya is, ito yung mga angles niya, yung mga rebuttals nito. Ito yung mga angles niya, PSP, career, tsaka pera. So, sabi niya dito, kinakagat yung diamante, yung postiso, bako-bako, at ang hindi mo alam yung mga value ng mga bagay-bagay undo. Dapat kinakagat mo ginto. Yes, magandang concept yan, no? I really like that concept na line. Siguro, merong mas magandang, construction nito
No, not that I'm saying na mas magaling ako kay kay Goryong Talasa. No, syempre mas magaling sa akin yan. Feeling ko lang ang ganda nung niya, ang ganda nung punto, hindi lang masyadong na-maximize. Pwede kasi ito sa comedy, 'di ba? Pwede rin siyang bar, yung line na yun. Kasi bang kinakagat naman talaga ito. Pero makita niyo yung mga sa Olympics, 'di ba? Kinakagat nila palagi ito just to test whether or not yung anong klaseng gold yun, 'di ba? Pag sabi nila 'pag lumubog yung ngipin mo, you know that, mas mataas, mas maganda na quality ng gold yun. 'Pag mas matigas, parang mas siya ng mas mababang quality siya ng gold. So, yung diamond kasi hindi siya nababasag. So, there's no sense of making kagat of the diamond kasi nga matigas talaga siya. Yun. So, ang ganda nito 'no, so yung line, yung punto na hindi niya alam yung mga value ng mga bagay-bagay, especially coming sa sa issue niya sa pera, 'di ba, yung career niya tsaka yung sa PSP, 'di ba? Ang ganda ng mga pinagsasabi dun na 1,000,000 sumali sa PSP na 1,000,000 sa isang buhay, 2,000,000 tapos combination of that is sunugan, 3,000,000 hindi siya makakasali. So, dahil nga sa issue pero who knows, 'di ba? Hindi naman natin alam, baka naman Mike and Looney naman 'di ba, find amends on that makasali pa siya. So yeah, we cannot judge for that. Tapos sabi dito, mas mababa pa 'to sa mababa, sabi niyang gano'n. Pati kanta ni Looney kino-content niya, walang iya yan, sobrang wala niyang kita, pati paraan ng pagkita ng taong ayaw niyang makita, pinagkakakitaan. Sobrang ganda ng wordplay tsaka ng bar na 'tong na 'to. Ito yung mga ito yung mga, nakakabitin kay Gory Talas kasi bibigyan niya tayo ng isang malalakas talaga na linya sa isang round tapos maghihintay ka ulit ng gano'ng kalakas kasi capable naman siya. Hindi ko naman sinasabi na parang bibigyan tayo sa malakas na linya ta's wala ng kwenta lahat. No, what I'm saying is that capable naman siya. Makikita mo lang talaga na yung obvious naman dito sa battle na 'to wala talagang walang gana. Yung motivation ni Gorion Talas wala dun 'no, makikita mo, obvious, 'di ba? 'Pag kinumpare mo 'tong performance 'to laban kay J Black, talagang mas malakas yung J Black na Gorion Talas. And this one is ay yung masabi lang na bumatal. Pero walang tapon walang tapon sa rounds ni Gorion Talas. Ang lalakas. Sabi pa nga nito, dahil kahit Englishin pa natin pangalan mo Undo, yung mali mo wala ng chance na ma-undo. Undo, undo, naisip ang ganda. So yun yung yung real talk niya yung third round niya talagang umikot sa real talk and consistent siya. That's what I would say. First round, 2 and 3 consistent, very consistent yung energy tsaka yung atake ni Gorion Talas. Hindi ito yung A game na Gorion Talas. I would have wanted to see yung A game na Gorion Talas yung talagang nananakit. Yun. But still, hindi siya tapo na performance. Kung hindi si Lipcram yung kalaban, I'm sure na maraming papatulugin tong gantong style or gantong approach or yung sulat na to ni Goritas, maraming papatulugin, no? For sure yon. Kung hindi si Lipcram, Lipcram right now is really one of the best, if not, alam mo, among the new era nga daw. So, yeah, let's talk about naman Lipcram's third round. Third round ni Lipcram, nagre-battle siya, yung skincare, J-Black battle, at yung mga angles niya, bad boy style breakdown. A little bit of selfie bar. So sabi niya dito, unang linya niya, sabi niya, pati ba naman yung pagsali ko sa PSP, kinukutsa mo? Ang tanong ko lang sa'yo, bakit pupunta ba ako? Nagpa-line up lang ako, na-miss ko lang manggago dahil tuloy sa'yo yung mga plano ko na bulilyaso. So, ang ganda kasi self-deprecating joke to, in-embrace niya yung kanina pang ini-angle sa kanya ni Gorion Talas yung issue niya kay Looney and that issue nga is diba yung niya, yung pang-i-injure niya, hindi siya, di ba, pag hindi niya pagsipot dun sa event. So, in-embrace niya ngayon, ginamit niya yung weapon na ginagamit sa kanya and then it comes out very, it's very effective kasi na ilapat niya sa comedy. I like that. Tapos sabi niya kay J Black, okay na sa akin hindi maging kilala. Ayos na sa isa buhay maging outstanding. Yan ang sabi ng tanga. Ang taray, aba, hangad mong hindi makilala. Tapos nakadalawa pangalan. Yes, no, for those who do not know, si Goryong Talas, dati po siyang si Spade. Yan, kabatch yan nila Balakid. Yan, sa Uprising Batch 1. Yan. So, Spade siya dati, naging Gorion Talas. At naman yun, stretch naman na yun ni Pistol. Yung pagiging, niya, Spade at nagiging Gorion Talas. So, yun, effective yun sa akin. Tapos sa niya dito, yung pagka-bad boy mo, yung pagka-bad boy ko,
Sabi niya, yung pagka-bad boy ko, mas better, malaron Artes o Alas. Pagka-sample sa yung pacer, ito ay Malis at The Palace. Ang lakas neto. For me, this is the strongest line netong buong third round. Ang lakas neto. For those who do not know, noong 2004, ayan, ako, I'm a little bit, hindi ko masasabing sobrang basketball fan ako. I'm a little bit. I know something. In 2004, meron niya, yung Malice at the Palace, it was, siya, incident siya between Detroit Pistons at saka, ano, um, Indiana Pacers. Detroit Pistons, I believe, was they're going for their championship. Ito yung yung Billups, Station Prince, Hamilton, Ben Wallace, Rashid Wallace. Yan yung na yun, yan yung era na yun. Ngayon, lilayap si Ben Wallace. Si Ben Wallace kilala ring yun, parang talagang gangster din siya, bad boy din siya. Lilayap siya, tapos final siya ni Ron Artest. Si Ron Artest, for those who do not know, naging kakampi siya ni Kobe Bryant. Siya, talagang bad boy din siya para sila mga mini Rodman. Left siya, final siya, hard foul siya ni Ron Artest, which is an Indiana Pacers player. Nagkapikunan, talaga nagkasuntukan, nagkagulo doon sa arena. Nagkagulo doon sa arena to the point na si Ron Artest naipagsuntukan na siya pati sa mga fans. Yes, ganun kalala yun. Kaya siya, riot po siya. Nag-suspend ang NBA nun dahil nga sa Malice at the Palace. Ang daming naging epekto nun dahil sa commissioning ng NBA dahil sa Malice at the Palace. You watch that on YouTube. I don't have the exact details pero yun. Suntukan talagang riot. Yung mga fans, pinagsusuntok si Ron Artest, tapos si Ron Artest, nakipagsuntukan din siya sa mga fans, tapos talagang wasak-wasak yung jersey niya. So yun, naging headliner po talaga siya sa tawag dito, sa buong NBA, no? Yun sa Michigan, sa Detroit po siya nangyari, no? So, ganoon siya. And parang after nun, nagkaroon na ng mga dress code ang NBA. Kaya pag makikita niyo pa yung mga NBA player ngayon, di ba, may mga dress code na sila, mga naka na sila, di ba? Mga naka suit and tie, that. I believe after nun, or because of, AI. Pero si AI sa RV Iverson kasi nagkaroon din ng involvement yung yung dress code ng NBA. Pero ang lakas nun, no? For me, kasi talagang sabi niyo yung pagka-bad boy ko, mas better, Ron Artest o Wallace. Para sa mga basketball fan, gets nyo na kung gaano kapigat yun. Talagang ang lala nun. Ang lala nun. Nung bata ako talagang grabe. Akala nga noon masususpend yung buong franchise ng Detroit at saka ng Pacers eh. And then nag-champion pa ang Detroit that year. If I'm not mistaken, 2003 ba? 2004. Basta sila yung tumalo sa three-peat na Kobe Shaq. Sila yung tumalo sa three-peat na Kobe Shaq. Detroit Pistons. Parang silang pinaka-underrated na champions ng NBA history. Yon, dahil nga Shaquille O'Neal, prime, Kobe Bryant, lakas. Tinalo nila. Anyhow, tapos sinundutan niya ng ganyan lumetra, dapat solid. Mapabugbugan man o gera yung skema, walang world peace pero pasok pa rin sa meta. Ayan. Bakit siya naging Ayan isa pa pala dun sa Pacer tsaka yung Malice at the Palace na bar. Yung sabi niya, pagka-sample sa yung Pacer, di ba? Indiana Pacers at saka Facer. Pag-sample sa yung Pacer, sabi niya, kasi suntukan yun eh. Yan. Tapos pinundutan niya ng ganyan lumetra, dapat solid, mapabugbugan manogera, yung skema walang world peace, pero pasok pa rin sa meta. Yung Meta World Peace, sundot yan. Yan po yung pinalit na apelido ni Ron Artest sa kanya. Yes, for those who do not know. Si Meta World Peace, siya rin po si Ron Artest. Nagpalit siya ng pangalan. Yan. Nung naging kakampi niya si Kobe, naging Meta World Peace na siya. Or after pa. I'm not sure, pero parang, basta, hindi ko alam kung Ron Artest pa rin siya nung kakampi niya si Kobe. Pero, naging siya, si Meta World Peace. Kasi nga, kilala siya bilang, siraulo, bad boy talaga sa court.
pinalitan niya yung pangalan niya, naging Meta World Peace na siya. So, ang ganda na itong mga bar na to. And gusto ko rin yung mga honorable mentions kay Lepcram, yung ginaya niya yung horrorcore di ba, ni ano kanina, ni GT, yung sasabit kita hanggang ano, at ang kasamaan nito, ah, hindi ko bibitawan para talagang umabot ka sa kaitaas-taasan, di ba, yung Jesus Christ bars niya kay, ano, kay Gorion Talas. Nag-horrorcore siya di ba? Yung sasakalin niya, ibibitin niya, ganon. Horrorcore, tas yung kamatayan. Gusto ko rin yung, ito palaging kamatayan. Ako lagi ako kinokontent. Tawagin mo akong kabuhayan. I like that. So, energy-wise, consistent-wise, sulat-wise, bar-wise, for me, yung third round yung pinaka-obvious at saka pinaka-malayo. Honestly, kahit na sabihin mong nag-choke ano, si GT dun sa second round, talagang pumalag pa rin yung second round niya. Pero yung third round talagang for me, ito yung pinakamalinis tsaka pinakamalinaw. Ang lakas na itong Malice at the Palace na bar na to for me. So, third round, ano talaga siya, for me, pinakamalinaw tsaka pinakamalinis. Lip cram siya, hindi ko napapahabain. Kita niyo naman yung energy, yung performance, yung theatrics, yung delivery, yung bar, talagang siksik, walang tapon. All 3 rounds for me, lip cram. Let's go for the judges. First, Lip Cram. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Check. At ang boto ng hurado, 5-0. Magingay para kay Lip Cram. Yan, maraming shoutout nga pala kay Sir Gio. Alright, so lip cram ang nanalo dito. Obvious naman, we don't need to hear the judges scoring. I don't know. But I enjoy this. I like this. It would have been a better matchup kung talagang si Gorio Talas ay A-game at hindi nag-hold back si Lipcram. Obvious naman na nag-hold back silang dalawa because, they're friends talaga, sabi ni Lip. So yeah, I hope that you enjoyed this as much as I do. Thank you so much for watching. Man, please, please, please help me reach that 1,000 subscribers. Kayo lang po yung maaasahan ko in this one. Kaya nakikiusap ako sa inyo, if you have friends, family, or anyone that you think that will also enjoy our content as much as you do, I am nakikiusap with you all guys to spread the word, get as much subscribes, and get me to that 1,000. Wala ko pong ibang inaasahan kundi kayo lang. Thank you so much for that. I love you. I'll see you in the next video. Bye-bye.